papakaliwa, ganyan kayo na. Ganyan naman, huwag kakagay diretso. Kapag dahan-dahan, sisilipin mo ang kaliwa. Stop mo na kain. Meron lang ako bibigay sa yung reminder dito. Halimbawa, nagkukross ka sa ganitong kalsada. Di ba, pakaliwa tayo? So, tama yung ginawa mo, no? Sinilip mo kaliwa mo, nagdaan-daan ka. But, kapag halimbawa nakita mo yung kaliwang side, wala siyang dumadaan or walang parating, but ang kanan namang side ay marami, huwag ka mulang papasok sa gitna. Stay pa rin po dito. Stay muna ikaw. Antayin mo maging clear yung galing kanan bago ka pumasok. Yan yung responsibleng driver. Ano? Kasi hindi yung nakabalandra ka na dyan, ay mamaya hindi ka pinagbibigyan ng galing kanan. Magkokos po ba ng Magkokos ka ng traffic, nakapara ka dyan. Ano? Tulad yan, isa lang naman yan at pwede ka nang pumasok. Sige, pasok ikaw. Yan. Okay, doon natin. Pero pag alam mong marami pa yung parating sa kanan, huwag ka munang papasok sa gitna. Stay on your lane. Sa lahat po ng mga nagtatanong sa atin, kung madali lang ba matutong mag-drive? Madali lang naman po. No? Basta tintindihin lang mabuti. Interesado kayo, malakas ang loob nyo. Okay, magpapatalo sa kaba nyo. More driving, more practice para lang talaga ma-overcome ang driving. Ako, ang isang defensive driver kasi, alam mo ang lugar na dapat ganito lang ang takbo mo. Alam mo dapat ang lugar kung mabilis ka ba kailangan mong bumilis, na hindi naman sobrang bilis, at alam mo yung lugar na dapat sobrang bagal mo lang. Lalo-lalo na sa mga school, palengke, mga ganon. Maraming tao. Yan, katulad yan, maging mapagbigay, pagbigyan mo lang. Isipin mo, wala ka pa naman isang minuto dyan magbibigay ka lang, di ba? Sarap sa pakiramdam ng ganyan. At ang pagdadrive naman, hindi mo kailangan dyan magmadali. Habang ikaw ay nagdadrive, bibigyan kita ng mga paalala, tulad ng Kuya Ron mo, kung paano ako magmaneho. Ako kasi, ang aking style sa pagmamaneho sa kalsada, bago ako magmaneho, syempre, yung tipong magdadasal ka muna, hihingi ka ng gabay sa Panginoon. Pangalawa, mind conditioning na dapat paglabas ko sa kalsada, hindi dapat ako magagalit, hindi dapat ako papatol sa mga nakikita kong mali. Yan lang, no? So kung ano yung nakikita mong mali sa kapwa mo motorista, hayaan mo lang sila. Kung hindi ka man napagbigyan, huwag ka magagalit. Sa madalit sabi, habaan ng pasensya. Baon ang haba ng pasensya. Yan ang driver, defensive driver. At huwag magmamadali. Dapat kasama rin yung time management. Hindi mo po pwedeng idahilan kaya ka nagmamadali kasi nalilate ka na. Hindi dahilan yon, no? Kailangan alam mo yung oras mo. Head of time, dapat umaalis ka. Alam mo namang matraffic yung lugar na yan. Yung alerto, yung regular sa pag-check ng surrounding, side mirror, pag-a-anticipate mo sa kapwa mo motorista. Ang taong puyat, ang taong gutom, ang taong stress, mabilis magalit. Kaya konting hindi ka lang napagbigyan, galit ka na kaagad. Ang driver na maingat, alam mo kailan ka bibilis, kailan ka babagal. Awareness sa speed, proper distance, yun yung mga dapat laging sa isip ng isang maingat na driver. Tapos isa pa, sa paalala, kahit kapag ganyan sitwasyon, may nakaparada, gusto mong umiwas, lalo-lalo sa barangay road, yan madalas na na-encounter yan. Ang gagawin mo noon, huwag ka masyadong titikit doon sa nakatigil, sulyap sa kaliwa, kung may chance ng iiwas, sulyap sa kaliwa, tapos iiwas na. Ka naman hindi nalapit sa kanya para pag umiwas ka, hindi ganun kalaki ang kabig ng manibela mo. Ulitin ko sa mga gustong matutong mag-drive, no? Ito, 2 araw lang nag-aaral, oh. Tignan nyo naman magmaneho. Hindi natin sinasabing 100%, but kahit papano, di ba, pwede na itong bitawan mag-isa, lalo-lalo na kapag may lisensya na. Marunong na siya mag-operate, marunong na siya mag-control ng sasakyan automatic. Pero lang naman, lakasan lang yan ang loob. And then, hindi porket natapos nyo na ang driving school ay titigil na kayo. Kaya yung iba, after na driving school, hindi nakakapag-drive. Kasi nga, tumitigil kayo sa pag-practice. Ngayon naman, kung walang mag-guide talaga sa inyo, hindi naman kayo mag-continuous driving lesson sa driving school. Nga lang, syempre, nakadepende rin yun sa budget nyo.
Para makatipid-tipid kayo, di lalakasan nyo ang loob nyo para makapag-practice kayo lang. Sama man kayo ng kapatid o kaibigan. Pagka ganyan naman sitwasyon kayo, may katabi kang truck, huwag kang sasabay. Hayaan mo munang mauna yung truck, huwag kang didikit sa kanya. Baka masabitan ka. Paalala ko naman sa iyo dyan sa yellow box, katulad nito, entrance ng Fiesta Mall. Kapag matraffic, halimbawa may nakatigil ang unahan, katulad yan, stop muna ikaw, katulad yan ha. Huwag mong haharangan yung yellow box. Hanggat may space mo. Oo, ibig sabihin, hanggat wala pang space doon na pwede kang pwestuhan, huwag ka munang bumuntot dun sa Fortuner. Kasi mahaharangan mo yung yellow box. Kasi yan, exit. Ganon din doon sa kabila, sa entrance. Kapag ganyan sitwasyon, antayin mo na magkaroon ng bakante doon, na sigurado kang hindi mo ma-block yung yellow box. No? Dito naman, Kyle, dito sa gear stick mo, or to, sa cambio, ang automatic. Halimbawa, moving naman ang traffic. So, pwede ka naman diyang hindi na maglagay sa neutral. Pero pag tingin mo na, halimbawa, ang traffic tumatagal ng more than 1 minute, maabot na lang 2 minutes ka nakatigil. Siyempre, may tendency mangalay ang paa mo, di ba? So, pwede ka mag-neutral dyan. Gagawin mo lang naman dyan, lagay mo sa neutral, make sure na naka-handbrake ka muna bago mo bitawan si brake. Ganun lang din naman yung pag-move. Lagay sa drive, release si handbrake. At siyempre, siguraduhin mo naka-full brake ka muna bago ka mag-shift dito, no? Depende naman yan sa pakiramdam mo sa paa mo. Pero pag halimbawa yan nga, usad-usad, huwag mo na lang gawin yung lagay sa neutral, balik ulit sa drive, no? Basta gagawin mo lang yon. Di ba, katulad yan, tumigil ka ng matagal, tapos nangangalay na yung paa mo, gusto mo i-relax saglit, kung pwede kang gano'n. Para safe, lagay mo sa neutral, handbrake.